Sobrang taas ng tensyon ngayon sa border ng India at China. May pinagtatalunan din kasing teritoryo ang dalawang bansa malapit sa border nila. Ang isa sa mga pinagtatalunan nilang teritoryo ay ang Arunachal Pradesh na tinuturing ng majority ng mga bansa sa mundo na isang state sa Northeast India. Pero ayon sa China, sila daw ang may-ari ng rehiyon at parte daw yon ng South Tibet. Sabi naman ng India na walang sense daw ang mga pinagsasabi ng Beijing na sa China daw ang teritoryo. Ayon sa India, simula dati pa daw ay sa kanila na ang teritoryo at kahit ano pa daw ang gawin ng China ay hindi nito mananakaw ang teritoryo mula sa India. Sinuportahan naman ng Amerika ang India at sinabing nire-recognize daw nila ang Arunachal Pradesh na teritoryo ng India at strongly opposed daw ang United States sa mga unilateral attempts na angkinin ang teritoryo sa pamamagitan ng military incursion. Pinahiwatig ng Amerika na tinututulan nila ang mga agresibong aksyon na ginagawa ng China sa teritoryo ng India. Nagalit naman ang China sa pagsuporta ng Amerika sa India. Ayon sa China, wala daw kinalaman ang US sa pagtatalo nila ng India. Pinahiwatig ng China na dapat daw ay hindi makialam ang Amerika sa issue. Ganun pa man, sinusuportahan pa rin ng Amerika ang India kahit nagagalit ang China sa pagsuporta nila sa bansa. Kilan lang, nakita ng mga satellite na nag-deploy na ang China ng mga fighter jets malapit sa border. Meron ng airbase ang China malapit sa India at doon nila dineploy ang mga eroplano. Bukod sa mga eroplano, sobrang dami na ring mga sundalo ng China malapit sa border ng India. Ganun pa man, hindi nagpapasindak ang India sa mga puwersa ng China. Ang India ay nagpadala na rin ng sobrang daming mga sundalo sa lugar. Ayon sa mga reports, tinatayang mahigit 200,000 na mga sundalo ng India ay nandun na sa border at ang China ay ganun din kadami ang mga sundalo. Kaya naman, pag nagkamali ng kilos ang China, malaki ang posibilidad na biglang sumiklab ang isang matinding digmaan sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, posibleng magsimula ang World War III sa lugar. Marami kasing bansa na posibleng mahila sa digmaan. Sabi rin ng mga eksperto, posibleng tulungan ng Pakistan ang China kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan nila at ng India. Meron ding mga bansa na sumusuporta sa India, kaya pwede ring mahila ang mga ito kung magkakaroon ng gera sa pagitan ng India at China. Ang isa sa mga bansang sumusuporta sa India ay ang Amerika at marami ang nagsasabi na kung magkakaroon ng digmaan ay pwede ring mahila ang United States dahil kumakampi ito sa India. Kaya naman napakadelikado talaga pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at India. Nagbigay ng komento tungkol sa sitwasyon ang isang retired Indian Army General na ang pangalan ay Rakesh Sharma. Pinahiwatig niya na sobrang delikado daw para sa India ang pagde-deploy ng China ng mga fighter jets sa isang airbase na napakalapit sa India. Pinahiwatig niya din na dapat ay pag-isipan na ng militar ng India kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang bansa laban sa mga bagong fighter jets na dineploy ng China sa may border dahil sobrang mapanganib ang mga ito para sa seguridad ng bansa. Ayon sa mga eksperto, maituturing na isang major escalation ang ginawang pag-deploy ng China ng mga fighter jets sa border. Parang naghahanda na kasi ang China na makipaggera sa India. Ganun pa man, posibleng sinusubukan lang ng China na takutin ang India, pero wala talaga silang balak na magsimula ng digmaan. Pero ayon sa mga military analyst, dapat ay maghanda pa rin ang India at palakasin ang depensa nila dahil posible ring gumawa ng maling desisyon ang China na magreresulta sa isang matinding gera. Madalas kasing gumawa ng mga delikadong aksyon ang mga sundalo ng China. Kilan lang ay nagkaroon ng isang napakadelikadong engkwentro sa pagitan ng China at Australia. Ang isang fighter jet ng China ay nakasalubong ang isang helicopter ng Australia. Ayon sa mga reports, pinapaalis ng eroplano ng China ang Australian helicopter, tapos bigla itong nag-fire ng flares malapit sa helicopter. Sobrang delikado ng aksyon na yon dahil merong posibilidad na bumagsak ang helicopter dahil sa mga flares. Kaya naman, kinondena ng Australia ang ginawa ng fighter jet ng China.
Ayon sa mga military analyst, halatang sinasadya daw talaga ng eroplano ng China ang ginawa nito. Posibleng strategy daw ng militar ng China ang paggawa ng mga agresibong aksyon para takutin ang ibang mga bansa. Ayon sa Japan, halos araw-araw daw na nagpapadala ng mga barko ang Navy ng China malapit sa teritoryo nila. Bukod doon, kailan lang ay nagsagawa din ang militar ng China ng isang military exercise kung saan pinalibutan nila ang Taiwan gamit ang mga barko at eroplano. Kaya naman marami ang nangangamba na malapit na talagang lumusob ang China sa isla. Pinahiwatig ng China mismo na tinetesting na nila kung paano nila sasakupin ang Taiwan. Siguradong alam ng China na tutulungan ng Japan ang Taiwan kaya posibleng nagpaplano na silang unahan ng atakehin ang militar ng Japan para hindi na nito matulungan ang Taiwan pag lumusob sila. Kailan lang ay sinabi ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin na pinataas daw nila ang kanilang ammunition production ng mahigit 20 times at dahil doon ay hindi daw nila kailangang gumamit ng nuclear weapons para manalo sa Ukraine. Bukod doon, wala rin daw siyang plano para sa isa na namang wave ng mobilization dahil marami daw Russian volunteers na handang lumaban sa Ukraine. Ayon sa mga reports, natatakot na si Putin na magsagawa ng isa pang mobilization dahil baka magrebelde na sa kanya ang mga mamamayan ng Russia. Pag nagsagawa kasi ng isa na namang mobilization si Putin, maraming mga citizens ng Russia ang mapepwersa na maging sundalo. Marami sa kanila ay ayaw lumaban sa Ukraine kaya delikado para kay Putin na pwersahin sila dahil baka magrebelde na lang ang mga mamamayan imbis na pumayag na maging sundalo. Sinabi rin ni Putin na gagamit lang daw ang Russia ng nuclear weapons kung meron daw threat sa sovereignty at territorial integrity ng Russia. Sa tingin niya daw ay wala pa kaya hindi daw kailangan na gumamit ng mga nuclear weapons. Parang nagbago ang pananalita ni Putin tungkol sa nuclear weapons. Hindi kasi karaniwan para kay Putin na hindi magbanta na gagamit ang Russia ng nuclear weapons. Kadalasan ay nagbibigay si Putin ng mga babala sa mga kalaban niya na handa ang Russia na gumamit ng mga nuclear weapons. Pero ngayon parang mahinahon si Putin at hindi nagbanta na gagamitin nila ang nuclear weapons para wasakin ang mga bansang kalaban nila. Ayon sa mga eksperto, posibleng tinigilan muna ni Putin ang mga pagbabanta niya dahil wala nang sumeseryoso sa kanya. Bagamat kiniklaim ni Putin na sobrang pinataas daw nila ang ammunition production nila, marami ang nagsasabing ang tunay na dahilan kung bakit hindi nauubusan ng weapons si Putin ay dahil sa tulong ng China, North Korea at Iran. Nagbibigay ang North Korea ng sobrang daming missiles sa Russia. Ayon sa mga reports, ang mga factory ng North Korea ay walang tigil ang pagmamanufacture ng mga missiles para ipadala sa Russia. Pero maraming eksperto ang naniniwala na merong kapalit ang pagtulong ng North Korea sa Russia. Ayon sa mga eksperto, dahil mas magaling ang mga engineer at scientist ng Russia kaysa sa North Korea, humihingi ang North Korea ng tulong sa pagdevelop ng mga advanced weapons. Bukod doon, marami ang nangangamba na baka tulungan din ng Russia ang North Korea sa paggawa ng mga nuclear weapons. Sobrang delikado nun para sa mundo dahil reckless ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un at posibleng bigla niya na lang paliparin ang mga nuclear missiles niya. Ganun pa man, ayon sa mga reports, hindi masyadong marami ang nuclear weapons ng North Korea kaya marami ang naniniwalang posibleng ma-intercept ang mga ito. Merong plano ang NATO na mag-install ng isang permanenteng Ukraine envoy na nakabase sa Kyiv. Kung itutuloy ng NATO ang plano nila, magiging isang mensahe yon para sa Russia tungkol sa commitment ng alyansa sa pagtulong sa Ukraine. Ayon sa mga eksperto, malaki ang posibilidad na pagkatapos ng gera, isasali na ang Ukraine sa NATO. Napaka-importante nun para sa Ukraine dahil kahit matapos pa ang digmaan, hindi ibig sabihin nun na hindi na mapanganib ang Russia. Kung hindi mapapalitan ang gobyerno ni Putin, siguradong ang gagawin ng Russia ay papalakasin ulit ang kanilang militar, tapos pag malakas na ulit ito, susubukan na naman nilang sakupin ang teritoryo ng ibang mga bansa. Ayon sa mga eksperto, kailangan ng Ukraine na sumali na sa NATO
para magdalawang isip si Putin sa kung lulusubin ba ulit ng Russia ang bansa. Marami rin ang naniniwala na bukod sa Ukraine, pwedeng lusubin naman ng Russia ang Finland o Georgia. Ang Finland ay parte na ng NATO, kaya baka Georgia muna ang lusubin ng Russia pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Sa sobrang dami ng gulo na nangyayari ngayon sa mundo, marami ang nangangamba na baka biglang sumiklab ang World War III. Kaya naman pinapalakas na ng maraming mga bansa ang depensa nila.